Baste, napakaganda naman dito. Wika niya habang inililibot ang paningin. Pero parang hindi ito sakop ng hasyenda. Hindi kaya magalit ang may-ari nitong lugar na ito? Pinasok natin. Nag-aalalang wika niya sa asawa. Bakit naman ako magagalit? Tumatawang sagot nito sa kanya. Ha? Hindi agad rumihestro sa isip niya ang ibig nitong sabihin. Iyuyumen sa iyong lugar na ito? Hindi pa makapaniwalang tanong niya rito. Tumango ito. Nabili ko na ito, si Listin. Ilang taon na rin ang nakakaraan. Papaanong? Wika niya rito pero ipinasya niyang hindi na ituloy ang iba pang nais niyang sabihin. Sa mga achievements nito at galing ay hindi nga malayong mabili nito ang lupa dahil sa sariling pagsusumikap. Baba muna tayo rito, sagot nito at nauna na itong bumaba. Pagkuhan ay inalalayan na siya nito pagkatapos magkahawak ang kamay na naglakad sila papunta sa kubo na nasa gilid ng batis. Pumasok sila at naupo. Nang matapos ako sa pag-aaral ay agad akong lumipat sa mas malaking kumpanya. Pagkuhan ay simula nito sa kwento. Swerteng natanggap naman ako. Pagpapatuloy nito habang minamasdan ang batis at ang kapaligiran. Nagsimula rin ako sa mababang posisyon at mababang sweldo hanggang sa mapromote at lumaki ang sahod ko. Nag-ipon kaya nabili ko ito. Nakangiting wika nito sa kanya. Talagang nagsumikap ka sa Amerika, mabuti ka pa. May achievements, samantalang ako, ganito pa rin. Hindi niya maiwasan na manliit sa sarili. Wala, hindi kasi siya talaga ganun katalino. Ganda lang talagang mayroon siya. Ang madalas niyang marinig na bulungan sa paligid. Bulong pero pinaririnig sa kanya. Huwag ka nang malungkot. Si Listin, maaaring hindi pa lamang siguro talaga takdang panahon para maabot mo ang pangarap mo. Malay mo bukas ibibigay. Tumatawang wika nito sa kanya. Niluloko mo na naman ako eh. Pwede ba yon agad-agad? Bukas? Bakit naman hindi? Araw-araw may sorpresa ang buhay, hindi ba? Tulad ngayon, hindi ba? At masayang sorpresa ang natanggap natin. Magkasama na tayo ngayon at hindi na nag-aaway. Sa bagay, sa totoo nga lang ngayon ay wala na akong pakialam sa kayamanan. Iisa lang gusto ko ngayon at ikaw yun, baste. Kayamanan? Bakit naman? Curious na tanong nito sa kanya. Hindi yata nito pinansin ang huli niyang sinabi. Wala lang, dati kasi iniisip ko ang kayamanan. Pero ngayon, hindi na. Nagyuko siya ng ulo. Hindi niya yata kayang sabihin kay Baste na pinag-isipan niya ito na oportunista at gustong makihati sa kayamanan nila. Tama ka riyan, sa mundong ito, hindi naman mahalaga ang kayamanan. Ang mahalaga ay may tunay na nagmamahal sa iyo, hindi ba? Oo naman, totoo yan. Kaya nga malaki ang pasasalamat ko na minahal mo ako at kapiling kita ngayon. Tiningala niya ito at nginitian, hinalikan sa pisngi. Mabilis na ikinulong nito ang pisngi niya. Kasama bang chancing? Pangising tanong nito sa kanya habang nakatingin sa mga mata niya. Chancing ba yung halikan kita sa pisngi? Pinilit niyang salubungin ang mga titig nito kahit na sa totoo lang ay hirap siya. Parang nalulusaw pa rin kasi siya kapag nakatitig ito sa mga mata niya. Hindi ba? Hindi, syempre. Kung ganun, ako naman. Hindi na siya nakapiglas ng halikan na siya nito ng mariin. At mapusok hanggang sa tila may nais na naman itong gawin. Nang iwan ito ang kanyang mga labi ay sinamantala niyang magsalita. Baste, huwag mong sabihin na gagawa tayo rito. Baka may makakita sa atin. Nag-aalalang wika niya rito. Wala, sa akin ito. Tayo lang ang narito, magtiwala ka sa akin. Tara sa loob. Hinila na siya nito at muli ay naulit ang pagpapadama nila ng langit sa piling ng isa't isa. Nakabalik na sila ng mansyon at naging masaya ang pamamasyal nila. Tila nakaplaster na sa labi nila ang ngiti. Kaya naman naging usap-usapan sila sa paligid. Kinabukasan ay naisipan naman nila na mamasyal sa bayan. Nagtungo muna sila sa simbahan at nagpasalamat sa poong may kapal. Pagkatapos ay may parke naman sila
O sa may parke naman sila naglalakad-lakad. Sa gilid nun ay may isang maliit na amusement park. Niyaya niya ito na pumasok doon. Pinagbigyan naman siya nito kahit ramdam niya sa kilos nito na napilitan lamang ito. Napagbigyan siya. Labis ang pagkagulat nito nang sinabi niya rito na gusto niyang sumakay sa carousel. Okay ka lang, natatawang wika nito sa kanya. Sasakay ka talaga sa carousel? Oo, bakit pa? Anong masama roon? Sagot niya rito habang nakatanaw sa ticket booth kung saan may mga mangilan-ngilan na nakapila para bumili ng ticket. Mayroon pamilyang may mga kasamang bata kaya naisip niya ang kabataan niya. Namimiss niya na ang makasakay noon. Bigla niyang naalala ng bata pa siya at dinadala siya tuwing linggo ng kanyang papa sa mga palaruan. Wala namang masama kaso malaki ka na para sumakay sa carousel. Sa kabayo na lang kita isasakay kung gusto mo. Gusto ko nga carousel eh. Nagmamaktol na wika niya rito. Napakamot sa ulo si Baste. Hindi nito alam kung pagbibigay nito si Celestine. Tin, tara roon oh. Itinuro niya ang isang stall kung saan ay may premyong matatanggap na malaking stuffed toy kapag nabaril ang target. Nilingon niya ito pagkuhan ay binalik ang paningin kay Baste. Sige, pagkatapos kong sumakay riyan, doon tayo. Wala na itong nagawa kung hindi pagbigyan siya. Nakiusap lamang ito sa kanya na kung pwede ay siya na lamang ang pumasok sa loob. Natawa pa siya rito. Halata talagang nahiya ito sa nais niyang gawin. Nangingiti siya habang nakatanaw rito. Tinalikuran pa siya nito ng kawayan niya. Hiyang-hiya ito sa pinanggagawa niya. Kaya matapos siyang sumakay ay kinumpunta niya ito. Ikinahiya mo ba ako kanina? No, huwag kang magdidinay. Bantay niya rito. Ikaw naman kasi, tanda mo na nga, sumakay ka pa riyan. Sagot nito. Tara na nga, doon na tayo. Hinila na siya nito. Natatawa siya sa reaksyon talaga nito. Pinagtitinginan na tayo rito, oh. Nagtungo sila sa baril-barila na stall. Bumili siya rito dahil mahusay itong bumaril. Parang action star ang dating. Nayakap niya ito ng mahigpit nang makuha nito ang jackpot na malaking stuffed toy. Muli siyang nakaramdam ng guilt dahil pinagsisilusan niya ito noon sa atensyon ng papa niya. Pero ngayon ay kasama niya ito at itinutuloy ang dating ginagawa nila ng papa niya at pinaliligaya siya. Isang linggo ang mabilis na lumipas at naging mas maayos at mas naging komportable si Celestine at Baste. Isang umaga ay naisipan na tulungan ni Celestine si Aling Miling sa ilang gawaing bahay. Kaya sa mainip siya sa pagbabalik ni Baste mula sa hacienda ay tumulong na lamang siya sa pagdidilig ng halaman sa kanilang hardin. Malapit na silang matapos nang makaramdam siya bigla ng pagkahilo. Yaya, parang hindi na naituloy ni Celestine ang sasabihin. Mabuti na lamang at maagap siyang nasapo ni Baste na saktong parating at tangkang gugulatin ang asawa. Baste, point of view, dali-dali niyang idinala sa ospital ang walang malay na si Celestine. Sino po ang kamag-anak ng pasyente? Tanong ng doktor nang matapos na ma-examine si Celestine. Ako po ang asawa niya, Dok. Kumusta po ang asawa ko? Ano pong nangyari sa kanya? Bakit siya biglang nahimatay? Sunod-sunod na tanong ni Baste. Wala po kayong dapat ipag-alala, Mr. Valencia. In fact, good news po ang dala ko sa inyo. Masayang pahayag ng doktor. Congratulations! Iniabot nito ang isang palad. Nagtataka man ay tinanggap niya ang pakikipagkamay nito. Your wife is 6 weeks pregnant. Dagdag pa nito. 6 weeks pregnant? Sigurado po ba kayo, Dok? Hindi kumbensado na wika niya. Opo, nagkandak na po kami ng ultrasound sa kanya. Buntis po si Mrs. Valencia. Hintayin na lang po natin na ipaprint natin ang results ng ultrasounds. Salamat po, sambit niya at iniwan na siya ng doktor. Paanong mabubuntis ng 6 weeks? Si Celestine, paulit-ulit na tanong niya sa kanyang isipan. Halos isang linggo pa lamang na may nangyayari sa kanila nito. Hindi niya magawang tumawa.
Kung buntis ito ng 6 na linggo na ay hindi malayong nabuntis ito bago sila ikasal o di kaya naman ay gumawa ito ng kababalaghan pagkatapos niya itong iwan. Bumangon na naman ang galit niya rito. Ano na naman ang ginawa nito? Maayos na sila at mahal na niya ito, pero mula pa pala nung una ay niloloko at pinapaikot lamang siya nito. Kailangan na makausap niya ito kung ganun. Oh, Baste, kumusta si Celestine? Tanong ni Aling Miling sa kanya nang makabalik na buhat sa labas. Ayos naman daw, Yaya Miling. Buntis lang daw si Tin. 6 weeks, walang ngiti na wika niya kay Aling Miling. Talaga, abay, magandang balita yan kung ganun. Umaliwalas ang mukha nito. Congratulations sa inyong dalawa. Siguradong matutuwa ang papa nyo at magkakaapo na siya. Excited na wika nito. Salamat po, Aling Miling. Pilit ang ngiti na wika niya rito. Si Papa po, ano po bang sabi niya sa inyo? Kumusta na siya? Oo, sabi ng papa mo ay hindi pa siya makakabalik. Tatawag na lamang daw siyang muli sa inyo. Gaganon po ba? Kailan daw po ang balik niya? Hindi sinabi pero sabi niya itatapusan lang niya ang ilang meeting pa niya sa investor at babalik na raw siya roon sa atin. Maigi po kung ganun, iiwan ko lamang po sandali si Celestine. May kukunin lang po muna ako sa bahay. Sige, Baste, sabihin ko na lang kay Tin kapag nagising siya. Hintayin ka lang namin ni Celestine dito. Sige po, maraming salamat, Aling Miling. Tumalikod na siya at dire-diretso na nagtungo sa kanyang sasakyan. Wala naman talaga siyang balak na umuwi ng mansyon. Ang gusto lamang talaga niya ay mapag-isa at makapag-isip. Kung ilang minuto lamang siyang nakahawak sa manibela at nakatingin lamang sa daan. Paulit-ulit na iniisip niya kung anong nangyayari. Hindi niya napigilan ang mapaluha. Kahit kailan talaga ay wala silang pag-asa ni Tin. Dapat talaga ay hindi na niya sinubukan pa na mapalapit kay Celestine. Sinayang lamang niya ang oras niya. Celestine point of view. Nababangon sa higaan si Celestine nang magising. Teka, Celestine, dahan-dahan ka lang sa pagbangon. Nag-aalalang wika sa kanya ni Yaya Miling niya. Bakit po, Yaya? Anong nangyari? Bakit narito ako sa ospital? Si Baste, nasaan siya? Isa-isa lang ang tanong, Tin. Kung hindi mo natatandaan ang dahilan kung bakit ka narito sa ospital, ay nahilo ka kasi. Bigla kang nabuwal habang nagdidilig. Mabuti nga lang at nakita ni Baste nang mabuwal ka. Abay, maagap kanyang nasalo. Kung hindi baka kung ano nang nangyari sa inyo nang dinadala mo. Teka, Yaya, anong dinadala? Abay, buntis ka, Tin. 6 na linggo ka na palang buntis ay hindi mo pa alam. Buntis ako. Masayang wika niya nang matigilan siya. Bigla siyang tumahip ang dibdib niya. 6 na linggo na. Piping wika niya. Yaya, nasaan po si Baste? Bumukas ang pinto at iniluwal niyon ang walang kangiti-ngiti na mukha ni Sebastian. Oh, sakto, ito na pala si Baste. Walang kamalay-malay si Yaya Miling niya. Sa kung ano ang mangyayari, hindi niya malaman ang gagawin. Napayuko siya, biglang nalito siya. Gising ka na pala, seryosong wika nito sa kanya. Aling Miling, kung maaari ibili niyo po muna si Tinang makakain sa labas. Nakalimutan ko kasing bumili. Kayo na po munang bumili. Para sa inyo. Isama nyo na rin po ang pagkain po para sa inyo. Pilit ang ngiti na wika nito at inabot ang isang 1,000 bill kay Aling Miling. Sige, Baste, mabuti pa nga. Hindi na nga pala tayong nakapananghalian kanina. Lumabas na ito at isinara ang pinto. Kumusta ka na, Tin? Congratulations nga pala. Mapait itong wika sa kanya. Doon ay hindi na niya napigilan ang mapaluha. Bakit ka umiiyak, Tin? Hindi ba dapat ay masaya ka pa ngayon? Magkakaanak ka na. Pagkuhan ay kinuha niya ang ultrasound result na sa bulsa na galing sa doktor. Nagkasalubong sila sa hallway at papunta rin pala ito sa silid ni Tin para ibigay sa kanila ang kopya ng ultrasound. 6 weeks pregnant, mariin at patuyan itong wika sa kanya. Inihagis nito sa mukha niya ang kopya. Hayan ang resulta, tingnan mo. Baste, tanging sambit niya at pagkuhan ay binuksan niya ang puting sobre na naglalaman ng test at result.
Muli ay napaluha siya. Naghahalo ang saya dahil magkakaanak na sila ni Baste. Sino ang ama ng dinadala mo, Tin? Tell me, kasi siguradong hindi ako. Kaya sino? Sabihin mo sa akin. May bahid na galit na tanong nito sa kanya. Bumalong na naman ang masaganang luha sa kanyang mga mata. Paano niyang sasabihin na ito ang ama ng dinadala niya? Na sa pag-aakala niya na pangit ito ay pinasok niya ang isang club at humanap ng bubuntis sa kanya bago sila ikasal. Paano niya sasabihin na balak niya na bigyan ito ng isang ganti? Na sinuswerto siya na ito ang napatapat sa kanya at ngayon ay ama ng dinadala niya. Paano? Ano, patuloy ka na lang bang iiyak diyan? Nasaan ang tapang mo ngayon? Wala na ba? Napakagaling mo, Tin. Ganyan ka ba? Kasuklam sa akin kaya ginawa mo yan? Litanya pa nito. Hindi Baste. Umiiling na wika niya habang patuloy lamang siya sa pagluha. Kung ganun, ano? Bakit mo ba ako ginaganito, Celestine? Ano bang ginagawa kong kasalanan sa'yo? O wala, Baste, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Wika niya rito. Tumayo siya upang lapitan si Baste. Hinawakan niya ang mukha nito ngunit pinalis nito. Iniputan mo ako sa ulo. Akusa nito sa kanya. Hindi Baste. Patuloy sa pag-iyak na wika niya rito. Pinagdikit niya ang mga palad habang nakadikit sa labi niya. Bakit hindi mo masabi sa akin kung sino ang ama niyan? Kilala ko ba siya? Ano? Sunod-sunod na tanong nito? Hindi ko pa pwedeng sabihin sa iyo kung sino, Baste. Sa tamang panahon ay isasabihin ko rin. Wow, may tamang panahon pa pala para malaman ko ang lalaki na kinasangkapan mo sa ginawa mong pagtataksil sa akin. Alam niyang litong-lito ito sa klase ng dahilan niya, ngunit kahit siya ay naguguluhan na rin kung anong tamang gawin. Hindi sa ganon, darating ang panahon at maunawaan mo ang dahilan ko. Pahina ng pahina ang tinig niya. Sa tingin mo talaga ay maunawaan ko ang dahilan mo? Napahalukip-kip ito. Alam mo ba, patlang ay huminto ito at kinakalkal sa isip ang nais nitong sabihin. Akala ko'y magiging maayos na tayo, Celestine, pero hindi pa pala. Masyado akong umasa sa isang bagay na alam ko naman na una pa lamang ay wala naman talagang chance. Mapait pa sa ampalaya na wika nito sa kanya. Baste, mahal na mahal kita at alam mo yan. Sana'y wag mong isipin na hindi kita mahal. Sabi niya rito at baka sakaling matakpan ng pagmamahal niya ang sakit na pinaramdam niya rito. Os, napakasarap pakinggan, Tin. Sige nga, paniwalain mo pa ako. Yung mga sinabi ko, maniwala ka. Mahal kita at yun ang totoo. Hindi ko lang talaga alam kung paano kung ipapaliwanag sa iyo ang lahat ng ito, Baste. Pwes, alamin mo. Ginawa mo yun, tapos ngayon ay hindi mo alam kung paano ipapaliwanag sa akin. Nagpapatawa ka ba? Kung alam mo lang, Baste, napaluhod siya sa paanan nito.